Sa gitna ng napakagandang tanawin ng aming munting bayan sa Ilocos, kung saan ang araw ay sumisilip sa mga berdeng palayan, at kumikinang sa ilog na nagbibigay buhay sa aming probinsya, nakatayo si Juan, nakakapasok pa lamang sa edad na 22. Nakatanaw siya sa pampang, pinapanood ang maliit na bangka ng kanyang madrasta na papalapit. Ang mahabang buhok ni Aling Maria ay kumikinang sa sinag ng araw. Ang kanyang mapagmahal na mukha, na may bahagyang kulay ng araw dahil sa hirap sa bukid, ay parang pamilyar kay Juan. Kahit na 38 na siya, nanatili pa rin ang kanyang kaakit-akit na figura, na kung minsan ay nagpapahirap kay Juan na itago ang kanyang pagkamahiyain. Kakatapos lang ni Juan ng kolehiyo at nagpa siya siyang bumalik sa kanyang bayan para bisitahin ang kanyang pamilya matapos ang maraming taon ng pag-aaral sa malayo. Si Tatang Jose at Nanang Elena, ang kanyang biological na ina, ay abala pa rin sa kanilang trabaho sa Maynila. Kaya't naiwan siyang mag-isa sa maliit na bahay sa probinsya kasama si Aling Maria, ang pangalawang asawa ng kanyang ama, na pinakasalan nito halos 10 taon na ang nakalipas. Para kay Juan, hindi lamang siya madrasta kundi isang kaibigan, isang tao na palaging nag-aalaga at nagmamahal sa kanya na parang tunay na anak. Sa unang araw ng kanyang pag-uwi, nahihiya si Juan na pumasok sa pamilyar na bahay. Sinalubong siya ni Aling Maria, na nakasuot ng manipis na kulay dagat na duster, na may isang mainit na ngiti. Juan, anak, ikaw pala. Hindi mo ba nakalimutan ang iyong madrasta matapos ang maraming taon ng pag-aaral sa Maynila? Tanong niya, habang nakatingin sa kanya ang kanyang mga mata. Paano ko naman po kayo makakalimutan, Nay? Ngumiti si Juan pabalik. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay saglit na nag-alangan nang mapansin niya ang bahagyang maputik na mga kamay nito. Malamang nagaling siya sa paghuhuli ng dalag. Nangyaya ni Aling Maria si Juan na pumunta sa bukid para maghuli ng dalag, nag-atubili siya. Nay, hayaan niyo na po akong maglinis dito sa bahay. Matagal na rin po akong hindi nakakauwi rito sa probinsya, kaya kailangan kong maging pamilyar sa palayan. Doon na lang po ako maglinis. Ituturo ko po sa'yo kung paano. Sa bukid, madali siyang naglalakad sa putik, walang kahirap-hirap na hinahanap ang bawat taguan ng dalag. Ang kanyang duster ay puno ng mga mantsa ng putik, nakadikit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng mga kapansin-pansing mga kurba na nagtulak kay Juan na tumalikod at paalalahanan ang kanyang sarili na huwag mag-isip ng hindi nararapat. Bumalik siya at ngumiti kay Juan. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi mo ba natatandaan noong bata ka pa at dinala kita rito para maghuli ng dalag? Naalala ko po. Tumawa si Juan, at nagmamadaling yumuko para maghuli ng dalag. Ang buong araw ng paghuhuli ng dalag sa bukid ay nagdulot ng pangangalay sa katawan ni Juan. Pag-upo niya sa lumang silyang kahoy sa bahay, narinig niya si Aling Maria na tinatawag siya mula sa kusina. Juan, maligo ka muna at kumain. Inihanda ko na ang lahat. Suot niya ang pulang sando at nakataas ang kanyang buhok. Ang tanawing ito ay nagpangiti kay Juan. Si nanay talaga, isang tunay na probinsyana, naisip niya. Matapos ang hapunan, magpapahinga na sana si Juan sa kanyang silid nang tinawag siya ni Aling Maria. Sandali, saan ka pupunta? Sigurado akong ang iyong kama ay naglalaman ng palay mula sa ilang araw. Doon ka muna matulog sa akin. Nagulat si Juan. Nay, bakit naman po? Pwede naman po akong matulog sa sahig. Ang sahig ay puno ng alikabok. Kamakailan lamang, napakalakas ng hangin. Para kang lalaki na masyadong nahihiya sa madrasta. Kung ganun po, sige na nga. Walang ibang pagpipilian si Juan kundi ang sumama sa kuna na may kinakalawang na higaan sa maliit na kwarto. Humiga si Aling Maria sa tabi, nakaharap sa dingding, habang sinubukan ni Juan na sikmurain ang kanyang sarili hanggat maaari upang maiwasan ang anumang kawalang komportable. Si Juan ay nakahiga na parang isang puno. Paano ako makakatulog nito? Naninigas ka dyan, ha? Relax ka lang. Huwag kang matakot. Hindi kita kakainin. Nakangising wika ng kanyang madrasta.
Hindi kasi ako sanay, Nay, sagot ni Juan. Abay matulog ka na nga. Bukas pa tayo manghuli ng dalag ng maaga, wika naman ni Aling Maria. Habang bumabagsak ang kadiliman, ang tunog ng mga kulaglig sa bukid ay sumama sa huni ng mga insekto, na lumilikha ng isang nagpapatahimik na tono ng kanta. Tuluyang nakatulog si Juan matapos ang mahabang araw. Gayunpaman, sa isang lugar sa kadiliman, nagsimulang magdulot ang higaan ng maliliit na tunog. Iminulat ni Juan ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Ang ilaw mula sa humihingang ilawan ay nagpaliwanag sa figura ni Aling Maria. Lumalabas na nagkakamot siya. Nakapikit siya. Nay, bakit? Tanong ni Juan, ang kanyang boses ay bahagyang natutulog. Nangangati ako. Nakalimutan kong hugasan ng maayos ang aking sarili pagkatapos maghuli ng dalag kaninang hapon. Mangati-ngati na ako ngayon. Bumangon si Juan, nag-aalala. Hayaan mo akong kamutin ka, Nay. Humiga ka na lang. Itinoon ni Juan ang kanyang pansin sa pagkamot sa hita ni Aling Maria, na sinisikap na maging mas magaan ang kamay hanggat maaari upang hindi siya masaktan. Nakapikit si Aling Maria at nag-enjoy habang tumatawa. Ang iyong asawa ay masaya, anak. Maging ang iyong asawa sa hinaharap ay maswerte. Nako Nay, gusto ko na lang pong makatulog ka ng maaga para hindi na magingay itong higaan, wika ni Juan. Kamutin mo pa. Matagal-tagal na akong nangangati dito na walang nagkakamot. Ang halakhak ni Aling Maria ay umalingaw-ngaw sa gabi. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtawa at pagbibiro, humiga silang muli. Tiningnan ni Juan ang kisame at napangiti sa nakakatawang sitwasyon. Nay, huwag ka nang magsuot ng sando. Hindi ako sanay, sabi ni Juan habang humihila ng kumot hanggang sa kanyang ulo. Ano naman? Anong pakialam mo? Nahihiya ka, panunokso ni Aling Maria. Hindi ako nahihiya, pero, nag-atubili si Juan, nagpupumilit na makahanap ng mga salita. Matulog ka na. Nakakatuwa kang kausap, anak. Tumawa si Aling Maria at humarap sa dingding. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang huni ng isang tandang sa buong maliit na nayon. Bahagyang nagising si Juan, pero bago pa man siya makababa ng kama, narinig na niya ang malakas na boses ni Aling Maria na tumatawag sa kanya mula sa silong. Halika, kumain ka na ng agahan at sasama ka sa akin sa bukid. Agad na naghilamos si Juan at lumabas sa balkonahe. Nakahanda na ang almusal sa mesa, isang plato ng prinitong isda, isang palayok ng mainit na kanin, at isang mangkok ng nilagang gulay. Nakita siya ni Juan na antok pa rin at tinukso. Siguro hindi ka sanay sa ganito, anak na taga-syudad. Kumain ka ng marami, anak, para malakas ka. Pagkatapos ay sasama ka sa akin sa bukid. Tumango si Juan, kumakain habang pinagmamasdan si Aling Maria. Ngayon ay nakasuot siya ng mapusyaw na asul na sando na nakatakip sa isang bandana. Pinadama sa kanya ng relax niyang pakiramdam ang pagiging uncomfortable, pero pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na masanay na rito. Pagkatapos mag-almusal, pumunta silang mag-ina sa bukid. Uminit na ang araw. Hawak ni Aling Maria ang basket sa isang kamay at ang maliit na karit sa isa. Madali siyang naglakad sa palayan. Sumunod si Juan, tinitingnan ang kanyang mga paa dahil natatakot siyang mahulog sa hukay. Dahan-dahan, anak, hindi ka pa sanay dito. Ano bang klaseng lalaki ka? Ang hina, sabi niya. Bilisan mo. Ituturo ko sa'yo kung saan hamuli ng alimasag. Sabi niya, habang lumalapit at ginugupit ang mga damo. Ang kanyang sando ay bahagyang bumaba sa kanyang balikat, na nagpapakita ng mga kahanga-hangang bagay sa kanyang balat. Bahagyang namula si Juan at nagmadaling tumalikod, ngunit natapakan niya ang tambak ng lupa at nahulog sa putik. Anak, anong klaseng lalaki ka? Sobrang clumsy. Sabi niya, tinutulungan siya na bumangon. Kaya ka naman po nagkakaganyan eh. Kaya ako naiilang, sabi ni Juan. May sinasabi ka, hindi marinig ni Maria. Wala po, sabi ni Juan. Sa kalagitnaan ng araw, nagpahinga silang dalawa sa isang damuhan.
Pinunasan niya ang kanyang pawis gamit ang tela, at hinaranggan ang kanyang pantalon upang isawsaw ang kanyang mga paa sa malamig na tubig kanal. Naupo si Juan sa tabi, na umiinom ng tubig. Noong bata pa ako, madalas akong pumunta rito para hamuli ng isda. Ang linis pa noon ng tubig, pero ngayon marumi na, sabi ni Maria, at sa kanya inabot ang kanyang sando at nilinaw ang kanyang puson. Umibig si Juan at nagmadaling tumalikod. Nay, ano ang ginagawa mo? Wika ni Juan. Ako'y nagyuyogyog sa aking puson. Huwag ka nang magulat na para bang hindi mo pa nakita ang sino man na gumawa nito dati, sagot ni Maria. Abay, maupo ka ng maayos. Ang hiya mo, sabi ni Juan habang itinatapon ang tela sa balikat ni Maria. Tumawa siya at bahagyang hinampas ang kanyang ulo. Ikaw nga'y talagang lalaking syudad. Bawat bagay ay kinahihiya mo. Sa aming bayan, lahat ay nagtatagal lamang. Walang ipinagkaiba. Pagdating ng hapon, niyaya siya ni Maria na manghuli ng suso sa isang maliit na ilog. Ang malamig na tubig ay dumadaloy sa berdeng halaman. Nauna si Maria, na hinihigpitan ang kanyang palda. Sumunod si Juan, nagsusumikap na manatiling malayo. Halika rito. Tingnan mo kung ano ang nahuli ko. Habang siya ay lumalapit, biglang nawalan ng balanse si Maria at dumulas sa tubig. Ang kanyang basa na sando ay nakadikit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang mga kurba. Tumayo ka ng mabilis, sabi ni Juan, na hinayla siya. Bakit ka nagmamadali? Para mo naman akong gustong mamatay, tumawa si Maria, na nagtatapon ng tubig sa kanyang mukha. Sa pagsusuot mo ng damit na ganyan, hindi na ako nangangahas na sumama sa iyo sa bukid, sabi ni Juan. Sa tingin ko ay normal lang iyan. Nang pabalik na ang dalawa ay puno ng tubig ang basket, binabalikan ni Maria ang buong araw, habang si Juan ay nasa likod na iniisip ang kanyang naging karanasan. Sa susunod, dadalhin kita sa pond, sabi ni Maria, na nakangiti. Sige na, Nay. Pakiusap, huwag ka nang magpakita sa akin na nakasuot ng ganyan. Hindi ko na kaya ito, ang tawa ay umaalingaw sa tahimik na gabi. Sa pagtatapos ng isang masaya at minamahal na pamilya. Nang gabing iyon, bumulong si Juan na hindi siya makatulog dahil sa malaking paghinga mula sa ibang bahagi ng kwarto. Binalingan niya si Maria na yumayakap sa kanyang tuhod na tumitingin sa malayong pader na nakahihilo sa kanyang madilim na mata. Nay, hindi ka makatulog? Tanong ni Juan. Sorry, nakalimutan kong gising ka pa pala. Sabi ni Aling Maria, may itinatago ka ba na ikukwento sa akin? Madalas kitang nakikitang malungkot ngayon dagdag ni Juan. Huminga si Maria sa kanyang buhok at sinimulang ikwento ang kanyang buhay. Alam mo ba, hindi madaling maging asawa ni Tatang Jose. Mabait siya at mahal ako ngunit madalas siya pumupunta sa malayo. Pagkatapos ng ilang buwan ay babalik na siya. Sa isang beses ay hindi ko siya nakita ng kalahating taon. Nakakalungkot naman, pagbabatid ni Juan, hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Bilang isang babae hindi lamang ako nangangailangan ng pagmamahal. Habang siya'y nagtatrabaho, malimit kong nararamdaman na para na lamang akong tagapagsilbi. Wala ni isa na nag-aalala sa akin. Pagmamakaawa ni Juan na nagpupumilit maghanap ng mga salita para sa kanya. Nay, nakakapanood lamang ako sa'yo. Bagamat madalas ay wala ako rito, sinisigurado ko na ikaw pere ng itinuturing ko na aking tunay na ina. Siya'y ngumiti na may malungkot na tinig. Alam ko na ikaw ay mabait at nauunawaan mo ako. Ngunit ikaw ay mayroon rin na buhay at hindi kita ginugulo. Sa bawat sandali ay lalong lumalala ang tunay na problema ni Maria na ikinukwento ang kanyang mahirap na mga taon na kanyang sinimulan habang siya'y nakalayo at hanggang sa siya ay naging asawa na nag-aalaga sa kanilang pamilya. Sa kalaliman ay mas gugustuhin na magkaroon ng katabi na makakausap para ibahagi ang kanyang araw, ngunit walang sinuman. Tuwing gabi, lagi niyang kinukwento ang kanyang kawalan ng katiyakan. Tahimik na napakinig si Juan at bigla niyang naunawaan ang lungkot. Nay,
Ako'y lubos na humihingi ng paumanhin dahil hindi ko naunawaan ang iyong pakiramdam. Ngunit huwag mong isipin na nag-iisa ka. Lagi akong babalik dito para tulungan ka para hindi ka malungkot. Kinupkop nito ang mukha ni Maria na naglalaman ng kanyang mga nararamdaman sa mga sandaling yaon. Salamat Juan. Ang nais ko lamang ay mayroong nakauunawa sa akin. Masaya na ako ngayon. Para mapagan ang paligid, sinimulang ikwento ni Juan ang masasayang alaala na kanyang nagawa sa syudad at ikinagulat na hindi mapigilan ni Maria na tumawa. Nakita mo Nay, ito na lamang si Nay kaya't ikaw ay napakasaya na. Si Nay ang pinakamaganda kapag ikaw ay tumatawa. Huwag ka nang malungkot ulit Nay, sabi ni Juan habang hinihimas ang ulo ni Maria na may mata na puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, tinuldukan ni Jose na maging ganoon. Sa espasyo, naririnig ang mga tawa na nagpapahiwatig ng hindi natinag. Siya'y yumukod na may malungkot na tinig, salamat sa iyo Juan. Ngunit lagi ko iniisip, kung hindi ko kayo nakilala Tatang Jose, baka iba sana ang buhay ko. Niyakap ni Maria ang mga mata ni Juan nang may pagpapasalamat. Hindi dapat magpahirap sa sarili. Meron kang ibang pagpipilian sa buhay, alam mo na. Sana hindi ka na maging pabaya. Sa puso ni Aling Maria, walang iba kundi ang kaisipang mayroon isang nakakaintindi sa kanyang mga pinagdaraanan. Sa mga salitang iyon, naramdaman niyang gamaan ang kanyang loob at hindi niya napigil ang yakapin si Juan. Lagi kang nandito, anak. Hindi ako kailangang mag-isa. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Bahagyang nagulat siya sa pagyakap ni Juan. Bagamat ang mga bisig nito ay mainit at puno ng pag-alo, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng kakaiba. Nay, masyado po akong nahihiya. Ngumiti siya ng pilit, sinisikap na itago ang kanyang pagkalito. Ayaw ko pong makita kang malungkot. Mula ngayon, ituring mo na po akong sandalan ninyo. Tumango si Aling Maria, ngunit isang kakaibang pakiramdam ang bumugso sa kanyang puso. Ang mga salita at kilos ni Juan ay nagpadama sa kanya ng init at nagdulot ng pamumula sa kanyang pisngi. Ang kanyang manipis na duster ay tila hindi sapat upang itago ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Pagkatapos pakinggan ang mga taimtim na pag-amin ni Aling Maria, malinaw na nadama ni Juan ang kalungkutan na tiniis ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Tinitigan niya ang payat ngunit kumikinang nakagandahan ng kanyang madrasta at hindi niya napigil ang makaramdam ng lungkot. Nay, mula ngayon, hindi mo na kailangang malungkot. Nandito na ako. Papalitan ko si Tatang sa pag-aalaga at pagtulong sa iyo, sabi niya. Puno ng katapatan ang kanyang mga mata. Tumingin si Aling Maria kay Juan. Saglit na napaluha ang kanyang mga mata, ngunit sinikap niyang ngumiti upang itago ang kanyang kahinaan. Salamat, anak. Ang magkaroon ka lang sa tabi ko ay sapat na para maibsan ang aking kalungkutan. Nang walang pag-aalinlangan, marahang lumapit si Juan at nagbigay ng halik sa mga labi ni Aling Maria bilang isang paraan ng pag-alaw. Ikaw ang pinakamahusay na ina na mayroon ako. Bahagyang nagulat si Aling Maria sa pag-uugali ni Juan. Napakatagal na mula nang makatanggap siya ng magiliw at malapit na kilos. Isang mainit na pakiramdam ang bumugso sa kanyang puso, ngunit sabay rin itong nagdulot sa kanya ng pagkalito. Ikaw talagang bata ka pa, ngunit nagiging ina ako. Ngumiti siya ng pilit, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagkadama. Ngumiti si Juan sa kanyang mukha at sumagot, gusto ko lang pong maging masaya kayo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Nararamdaman ni Aling Maria ang pamumula sa kanyang katawan nang marinig niya ang mga salita at kilos ni Juan. Isang napakakakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Juan, maraming salamat, pero, nangangati na naman ako. Pwede mo ba akong kamutin ulit? Sige po, Nay. Tinalikuran siya ni Juan. Nararamdaman kong nangangati ka, nararamdaman mo sa sarili mo ba? Ang tono ni Maria ay isang paghingi ng tulong, ang kanyang mga mata ay puno ng kasob-ikan at pananabik. Para bang napagtanto ni Juan ang isang bagay. Bigla niyang sinabi, pero, Nay, mag-ina tayo. Hindi po dapat ito ginagawa.
Nay, mag-ina tayo. Paano yan? Dagdag ni Juan. Hindi ko sinasabi. Hindi kita tutulungan. Tutulungan kita. Giit ni Maria. Tutulungan kita sa bagay na hindi kayang gawin ng tatang mo. Bumangon si Juan sa kama at nakatulala siya. Nais ni Juan na tulungan ang kanyang madrasta ngunit hindi papayagan ng kanyang puso. Kaya't lumayo siya at nagtago. Paulit-ulit niyang naalala ang nangyari. Naaawa siya sa kanyang ama. Nais ni Juan na tulungan si Maria ngunit hindi. Si Maria sa loob ng bahay ay kinikilig pagkatapos ng nangyari kanina. Para siyang bagyo na nagpalamig ng kanyang ulo. Nakatago si Juan sa paligid kung saan siya nakatulog. Kinabukasan, paggising ni Juan ay nagulat siya nang nakita niya si Maria na naghahanda ng kanilang almusal. Agad na naging masaya ang kwarto dahil sa mga masasarap na pagkain. Bakit gising ka ng ganito kaaga? Tanong ni Juan. Kailangan kong alagaan ka dahil bibisita ka rito. Kailangan ko pang alagaan si Maria. Sagot ni Juan. Nakaramdam siya ng pag-asa na makakatulong siya sa tatang niya para suportahan silang mag-ina at alagaan. Hindi lamang siya madrasta kundi isang tunay na ina, na puno ng pagmamahal. Nilaibat ni Juan ang mga mata sa paligid para alagaan at suportahan si Maria. Tumulo ng dugo ang mga mata ni Juan kay Maria. Mayroon siyang tunay na pagmamahal sa buhay niya. Buong araw, nakatuon si Juan sa pag-uusap at pangangalaga sa kanya. Sinabi niyang huwag kumain ang kanyang almusal dahil mahalaga siya. Masayang ginawa ito ni Juan at nakaramdam din siya ng kalinga at pangangalaga sa kanya. Naaalala niya noon na nagkaroon siya ng kahirapan kaya naman masayang ginawa ni Juan ang kanyang makakaya. Isang hapon habang tinutulungan ni Juan ang kanyang madrasta, nakita niya ang kanyang mga paghihirap at pangangalaga. Nakita niya siyang masaya kasama ang kanyang mga anak. Ang nakalipas ay mababago dahil nagbago ng landas. Mula sa mga araw na magkasama, nakita at nahasa ni Juan ang kanyang isip na maging isang mapagmahal na kinabukasan. Magkasama silang nagtrabaho at nanggalaga sa isa't isa. May mga araw na sumasakit na nagiging lalong mababa sa mga gawaing bahay ngunit nakakatuwang tumulong sa kanya. Ang ngiti ni Maria ang nakabawas ng lahat. Maria, pagod na ako sa pagtatrabaho pero ikaw ang nagbigay sa akin ng ganitong kahanga-hangang ngiti na nabawasan ako ng pagod sa pagtatrabaho. Hinarap niya si Juan. Kaya nakatulong ka na magkaroon ng isang magandang pamilya. Alam ko na ikaw na ang bahala sa aming tatlo. Pagpapatuloy ni Maria. Hinahangad niya noon at hindi umaasa sa mga pinaghirapan para sa ina at sa kanyang mga minamahal. Napagtanto niya na ito lang ang nagpapasaya sa pamilya. Si Juan, na nasisiyahan sa pagsasama sa kanyang ina, nakita niya silang naglalakad at naisip niya ang mga salita nito kasama siya sa kanila at ipinaparamdam na nasisiyahan siya. Sobrang ganda mo at pagdating sa kinabukasan. Salamat Maria, sabi niya na kumuha ng panibagong pangarap at inaalaala siya. Binati ng hapon ang lumubog na araw. Sa mga araw na iyon nakita ni Juan si Juan at siya'y nakatira sa tahimik na lugar sa kanluran at mga masasayang alaala sa bahay. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang pag-aaral sa syudad. Bago siya umalis, may naiwang alaala. Ina, sobra kitang mamimiss, wika ni Juan. Hinihintay na ni Maria na sabihin iyan pero hindi na lang nagawa. Malaman at magtiwala sa kanya. Nakayap at tahimik ang dalawa. Nasa pinto siya at naghihintay sa kanya. Hindi alam ni Juan pero si Maria ang masusurvive niya sa mga pangyayari. Si Maria ang magiging matagumpay sa malapit na kinabukasan. Tinamaan niya si Maria at humiling ng magandang ina para sa kanyang mga taon. Magkakaroon siya ng sariling mga alaala tungkol kay Juan. Ang magkaroon ng masasayang katangian na mag-aalaga sa kanya. Mas mauunawaan ng mga tao ang pagmamahal, kabutihan, at pagsisikap sa mga pang-araw-araw nilang buhay. Si Maria ay hindi makakalimutan para mahalin siya at tulungan. Hindi magiging masaya ang kwento, maghaharap at maiintindihan ng malinaw. Ang dalagang anak ng gobernador ay nagpasyang magpanggap bilang isang pulubi upang hindi siya madaling matagpuan ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Bigla siyang hinatap ng isang lalaki at sinabing, ito na ang pwede. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa lola ng lalaki bilang kanyang fiancé o babaeng pakapasalan. Ngunit ano kaya ang mangyayari kapag nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa? Ricardo, sinasabi ko sa'yo, kapag wala pa pang babaeng maipapakilala sa akin sa loob ng isang linggo, mawawala sa'yo ang mana mo. Naiintindihan mo ba ako? Galit na sabi ni Don Alejandro kay Ricardo. Saan naman ako kukuha ng babaeng ipapakilala? At kailan niyo ba nakita na nagustuhan ko ang mga babaeng nakilala ko? Hindi ko na problema yan, sagot ni Ricardo na puno ng inis. Kung gusto mong manatili ang tiwala ng ating mga pasosyo at mailipat sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ko, sundin mo ang gusto ko, madiing utos ni Don Alejandro. Naiwan si Ricardo na malalim ang iniisip hanggang sa biglang pumasok sa kanyang isipan ng isang ideya. Napangiti siya at agad na kinuha ang telepono. Pilar, humanap ka ng isang babae mula sa mahirap na kalagayan. Kahit pulubi, basta siguraduhin mong hindi naman dasgasan ang itsura niya, utos niya sa kanyang sekretarya. Sir, saan po ba tayo makapakita ng pulubi na hindi dasgasan? Tanong ni Pilar na halatang nalilito. Kinokontra mo ba ako, Pilar? Sagot ni Ricardo na may diin. Basta magpatunong ka kay Roberto. Ngayon na. Opo, sir. Sagot ni Pilar na walang nagawa kundi sumunod. Para kay Ricardo, ito na lamang ang tanging paraan upang makahanap ng babaeng papasa sa mataas na pamantayan ng kanyang lola Pasita. Ang kanyang lola ay kilala sa pagiging perfectionist, lalo na pagdating sa pagpili ng mga babae. Ayaw nito ng mga maarte, walang galang, o hindi marunong magdamit ng disente. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Mining Company at Alcantara Shipping Group of Company, si Ricardo ay kailangang magampanan ang kanyang tungkulin bilang CEO. Sa edad na 32, naipasa na sa kanya ang pamamahala ng kanilang negosyo, at sa loob lamang ng isang taon, napalago niya ito ng husto. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang pagpapakilala ng isang babaeng punubi sa kanyang lola ang tila pinakamahirap na hamon na kanyang haharapin. Ricardo, anong kalokohan ito? Saan ka makakakita ng punubi na may taste? Tanong niya sa sarili habang iniiling ang ulo. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang magtagumpay sa planong ito. Ilang araw nang palaboy si Sheena sa mga lansangan. Sa araw-araw, ang kanyang pagkain ay puro pagpag, mga tirang pagkain mula sa mga mayayamang customer ng isang restaurant na madalas nilang tambayan ni Elena, ang dalagang nakilala niya mula nang maglayas siya mula sa kanilang tahanan. Kailangan niyang magmukhang punubi at madungis upang hindi siya matagpuan ng kanyang ama. Oo, mayaman sila. Anak siya ng isang gobernador na kilalang kilala dahil sa mga kontrobersya ng korupsyon. Ayaw niyang mag-asawa muli ang kanyang ama, ngunit wala siyang nagawa ng dalhin nito ang Kiraida sa kanilang bahay. Dahil hindi na niya kinaya ang sitwasyon, lumayas siya ng walang dalang anuman kundi ang kwintas na alaala ng kanyang yumaong ina at kaunting pera. 5 taong gulang pa lamang si Sheena nang maaksidente ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Tanging ang kanyang ama lamang ang napaligtas. Bagamat nawala ang kanyang ina, hindi siya pinaramdam ng kanyang ama na may kulang sa pagmamahal. Binuhos nito ang lahat ng atensyon at pag-aaruga sa kanya. Lumaki siyang puno ng pagmamahal mula sa ama. Ngunit nitong huli, hindi niya matanggap ang desisyon nitong magpakasal muli. 1 taon na lang sana at matatapos na ni Sheena ang kursong abogasya, ngunit tila malabo na itong mangyari dahil sa kanyang paglayas. Habang buhay na nga siguro siyang magiging palaboy. Napadpad siya sa Batangas, sakay ng bus. Bumaba siya sa terminal nang walang kaalam-alam sa lugar, at dahil limitado ang kanyang dalang pera, napilitan siyang maging palaboy. Kinailangan niyang kumain ng mga tirang pagkain, magkalakal ng basura, at magtiis sa hirap upang mabuhay. Sa kasalukuyan, pansamantala siyang nakikitira sa bahay ni Elena, isang maliit, masikip, at mabahong barong-barong. Malayo ito sa marangya at komportableng buhay na nakasanayan niya noon. Ngunit wala siyang karapatang magreklamo dahil nakikitunoy lamang siya. Ate Sheena, nag-iisip ka na naman. Tunog na tayo, maaga pa tayo bukas sa tindahan ni Aling Kuring. Sayang din yung kikitain natin doon, masiglang sabi ni Elena, na may ngiti sa labi. Naiisip ko lang, kumusta kaya si Daddy? Hinahanap niya kaya ako, sagot ni Sheena, habang malalim ang iniisip. Taiman ka talaga, ate. Nagpapanggap lang ang punubi,
Nagtitiis kang madumi ang maganda mong mukha para lang hindi ka matagpuan ng daddy mo, tapos na yun iniisip mo siya. Bakit, ate? Ayaw mo na ba rito? Tanong ni Elena, na may halong biro. Tumingin si Sheena sa kanya at umiling. Nami-miss ko lang si daddy, pero ayaw ko pang umuwi sa amin. Ayaw kong makita ang bago niyang asawa, sagot ni Sheena, sabay tayo. Matulog na tayo. Kinabukasan, maagang nagising sina Sheena at Elena. Matapos maligo, isinuot ni Sheena ang kanyang butas-butas na damit at pantalon. Nagtimpla siya ng kape, isang bagay na noon lang niya naranasan mula ng Maglias. Sa dati nilang tahanan, laging hot choco ang iniinom niya tuwing umaga. Kumuha siya ng bahaw na kanin at sinabaw ng kape. Mabuti na lang at may natira pang tuyo mula kagabi. Sabay silang kumain ni Elena, pinaghati-hatian ng bahaw na kanin at tuyo. Pasalamat sila na hindi pagpag ang kanilang pagkain ngayon, dahil malaki ang kinita nila kahapon sa pangangalakal at paghingi ng barya. Eksaktong alas 5 ng umaga nang dumating sila sa palengke. Kinuha sila ni Aling Kuring upang tumulong sa kanyang munting karinderya. Tinanggap nila ang trabaho kahit nakilala si Aling Kuring sa pagiging kuripot magbigay ng sahod, dahil ang kapalit nito ay libreng pagkain. Sa bawat araw na lumilipas mula nang Maglias si Sheena mula sa kanilang tahanan, naranasan na niya ang lahat ng klase ng trabaho. Noong una, hindi niya kayang sikmurain ang pagkain ng pagpag, ngunit dahil kailangan niyang mabuhay, tiniis niya ang lahat. Ate Sheena, maaga pa naman. Doon muna tayo sa pwesto natin, maya na tayo umuwi, sabi ni Elena habang naglalakad sila pauwi. Tumango si Sheena, alam niyang sayang din ang kikitain nila. Malaking tulong ito upang makabili sila ng 5 kilong bigas at masarap na ulam. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain sa susunod na araw. Pagdating nila sa kanilang pwesto, agad na umupo si Sheena sa isang gilid. Si Elena naman ay nagsimulang manghingi ng barya mula sa mga dumadaan. Nakakapagod ang ganitong klase ng trabaho, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy sa ganitong buhay, kahit nalabag ito sa nakasanayan niya. Laking gulat ni Sheena nang biglang may naglagay ng 1,000 piso sa kanyang palad. Agad niyang tiningnan ang 2 taong nasa kanyang harapan, isang babaeng sexy at isang lalaking may edad na. Napatras siya nang bigla na lang hawakan ng babae ang kanyang braso. Mas malaki pa ang mabibigay ng boss ko kung papayag ka sa gusto namin, sabi ng babae, na nagpakilalang si Pilar. Kumunat ang noo ni Sheena. Ano bang pinagsasabi niyo? At sino po ba kayo? Tanong niya, halatang naguguluhan. Huwag kang matakot, Ineng. Mabuti kaming tao, sagot ng lalaki. Ako nga pala si Roberto, family driver ng mga Alcantara, at siya naman si Pilar, Pilar ang kabayo, dagdag pa nito, na sinamahan ng ngiti. Umayos kayo kung hindi sisipain ko kayo, iritadong wika ni Pilar sabay irap kay Mang Roberto. Ineng, parang awa mo na, pakiusap ni Mang Roberto. 2 araw na kaming naghahanap ng pulubi na katulad mo. Lagi na lang mainit ang ulo ng boss namin. Sige na, pumayag ka na sa gusto namin. Malaking halaga ang ibibigay sa iyo ni boss kapag pumayag kang maging fake fiancé niya. Fake fiancé? Ibig sabihin, magpapanggap akong fiancé ng boss ninyo, tanong ni Sheena, halatang naguguluhan. Oo, Ineng, kaya pumayag ka na. Yung ibang detalye, si boss na ang magpapaliwanag sa'yo, sagot ni Mang Roberto. Magpapanggap ka lang naman, ate. Malaking pera yan. Ilang buwan tayong hindi magugutom kapag tinanggap mo yan, dagdag ni Elena, na halatang excited sa ideya. Napaisip si Sheena, ngunit hindi na rin siya nagdalawang isip. Pumayag siya sa alok ng 2. Kahit hindi niya kilala ang mga ito, sumama pa rin siya. Tama si Elena, malaking tulong ang pera sa kanila. Ilang araw din silang hindi mamamalamus sa kalsada o kakain ng pagkaing pagpag. Dinala siya ng 2 sa isang bakanteng bodega. Nang inag ang kanyang tuhod habang tumigil siya sa paglalakad. Sindikato ba kayo? Bakit dito niyo ako dinala? Tanong niya, halatang takot na takot. Hindi, Ineng. Gusto ng boss namin na dito kayo mag-usap. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa iyo na masama, sabi ng lalaki na may bar itong tinig. Dahilan upang lalo pang manginig ang katawan ni Sofia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Ito na ba ang punubing nakita ninyo? Tanong ng isang lalaki na may matapang na boses. Lumapit ito sa harapan ni Sofia,
na noon ay napapikit pa rin, at hinawakan siya sa baba. Kahit madungis, mababakas pa rin ang natatanging ganda, may matangos na ilong, magandang hugis na mga labi at kilay. Hindi ito mukhang punubi. Dalhin siya sa bahay at bihisan. Pilar, mariing utos nito. Nagmulat ng mga mata si Sofia nang maramdamang wala na sa kanyang harapan ang lalaki. Hoy, sandali, sigaw niya, tinatawag ang lalaki. Sabi nitong mga alalay mo, babayaran mo raw ako ng malaki. Pumayag ako sa gusto ninyo dahil sa pera. Huminto ang lalaki at humarap sa kanya. Sa paglapit nito, hindi maiwasan ni Sofia ang mamangha sa taglay nitong kagwapuhan. Isang matipunong lalaki ang unti-unting lumapit sa kanya, na tila nagdadala ng presensyang nakakapangilabot at nakakabighani. Hindi ka rin pala mukhang pera, sabi ng lalaki na may bahid ng ngiti sa labi. Ganito ang usapan, 1,000,000 kapalit ng pagpapanggap mo bilang fiancé ko. At kung magaling kang umarte, dagdag na 1,000,000. Magsisimula ka bukas, at makukuha mo ang unang bayad sa parehong araw. Huwag kang atet, pulhube, bulong ng lalaki kay Sofia, na agad namang umatras. May pamilya akong kailangang buhayin kaya kailangan ko ngayon ng pera. Mali ko bang isipin na naloko mo lang pala ko? Sagot ni Sofia na may taas kilay, kasabay ng pag-cross ng kanyang mga braso. Kita niya ang pagtaas-baba ng Adam's apple ng lalaki, ngunit imbes na matakot, mas lalo pa siyang naging matapang. Pilar, bigyan mo siya ng 1 sakong pera, utos ng lalaki. Pero, boss, saan ako kukuha ng 1 sakong pera? Tanong ni Pilar habang napakamot sa ulo. Sa bangko, sagot ng lalaki sabay talikod at naglakad palabas ng bodega. Umuwi si Sofia sa kanilang barong-barong na may ngiti sa labi. Bumili siya ng lechong manok at 1 kilong lechong baboy. Alam niyang gising pa sina Elena sa mga oras na iyon. Kahit na kumain na ang mga ito, bumili pa rin siya ng masasarap na pagkain. Matagal na niyang pangarap na makabili ng ganitong ulam para matikman man lang ng pamilya ni na Elena. Pagdating niya sa bahay, sakto namang kumakain pa ang mga ito. Tuwang-tuwa sila nang makita ang dala niyang pagkain. Itinabi ang pritong tilapia at agad na pinapak ang mga bagong ulam. Masaya si Sofia na makita ang mga taong kumupkop sa kanya na masaya rin. Bukas, maaga akong gigising, bunong niya sa sarili. Bibili siya ng groceries para sa kanila bago pumunta sa bahay ng lalaking iyon. Plano rin niyang maghanap ng mauupahang bahay upang makaalis na sina Elena mula sa mabahong lugar na iyon. Ibibili niya rin sila ng kumpletong gamit sa bahay at mabibigyan ng pangkabuhayan. Aasikasuhin niya muna ang paglilipat nila dahil sa gabi pa naman siya kailangan ng lalaking iyon. Panahon na upang makabawi siya sa kabutihang ipinakita ng pamilyang ito. Nung mga panahong wala siyang masisilungan, hindi nagdalawang isip ang mga ito na kupkupin siya. Ngayon, panahon na upang maibalik niya ang kabutihang iyon. Tulad ng nakasanayan, naligo muna siya bago mahiga sa kanyang higang kawayan. Noong una, dahil sanay siya sa malambot na kama, hindi siya makatulog dahil sa kirot sa likod. Ngunit, dahil alam niyang wala siyang karapatang magreklamo, tiniis niya ito. Sa totoo lang, lahat ng hirap ay tiniis niya mula nang maglayas siya. Sa lugar na ito, naranasan niya ang mga bagay na dati napapanood lamang niya sa telebisyon. Ngayon niya napagtanto kung gaano kahirap ang ganitong uri ng pamumuhay. Napakaswerte niya at ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, kung saan lahat ng gusto niya ay nakukuha niya agad. Ngunit para sa mga tulad ni na Elena, kailangang mamaalamos at magpaalipin sa iba upang may makain. Sa kabila ng lahat ng ito, dito rin niya natutunang muling maging masaya, tumawa ng malakas, at maramdaman ang pagiging malaya. Dinala ni Pilar si Roberto at Sofia sa isang sikat na mall. Kinailangan pang magsuot ni Sofia ng sombrero at face mask upang hindi siya makilala. Pumasok sila sa isang kilalang butik at pumili ng mga damit na babagay sa kanya. Habang nasa fitting room, lihim siyang napangiti dahil isa ito sa mga paborito niyang butik noong hindi pa siya naglayas. Hindi na siya nagulat nang bilhin ni na Pilar ang lahat ng damit na nagustuhan niya. Pagkatapos ng kanilang pamimili, nagtungo sila sa isang salon. Inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng makeup ang kanyang mukha. Pinili niya ang simpleng makeup na mas komportable siya. Eksaktong 7:00 ng gabi, suot ang isang simpleng puting dress na tinurnuhan niya ng flat sandals. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa isang restaurant. Nasa likuran niya sina Pilar at Roberto.
Habang palinggi-linggi siya upang hanapin ang lalaking antipatikong iyon, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng restaurant at papalapit sa kanya. Biglang tumigil ang mundo niya nang ngumiti ito sa kanya. Sa suot nitong yellow long sleeves na napatupi hanggang siko, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Mabuti at tumupad ka sa usapan natin, sabi nito. Kanina pa naghihintay sina lolo at lola sa'yo. Ayusin mo na ang pag-arte mo kung hindi na natapos ni Ricardo ang sasabihin ng bigla siyang apakan ni Sofia sa paa. Aray, paulit-ulit ka kasi. Ilang beses ko nang narinig yan mula kay Pilar, tapos ikaw naman ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang binayad mo dahil magaling akong umarte, sagot ni Sofia, halatang inis na sa paulit-ulit na paalala nito. Sa isip niya, antipatiko talaga. Porket kinuha nila ako sa kalye, akala nila wala akong utak. Kung hindi lang tayo nasa restaurant, baka naitapon na kita palabas. Hindi rin mapigilan ni Ricardo ang pagkainis. Ngayon lang siya naparanas ng ganitong pakikitungo mula sa isang babae. Hinawakan ni Sofia ang kanyang damit at inayos ang pagkakabotones nito. Alam mo, sir, hindi bagay sa'yo ang nagsusuplado. Ang gwapo mo pa naman, pero nasasayang lang. Sige ka. Baka mabuking ka ng lolo at lola mo. Kinawit niya ang kanyang braso sa braso nito at numiti. Let's go, masigla niyang sabi. Nang makarating na sila sa harapan ng dalawang matanda, napahigpit ang hawak ni Sofia sa braso ni Ricardo. Hindi niya maiwasan ang kabahan habang tinitingnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Ngunit napawi ang kaba niya nang tumayo ang matandang babae at lumapit sa kanya nang nakangiti. Oh! Ikaw pala ang babaeng kinahuhumalingan ng babero kong apo. Ang ganda mo, iya, sabi nito sabay beso sa kanya. Lola, huwag naman inyo akong siran sa fiancé ko, baka mamaya niyan maniwala sa inyo. Fiancé, aba, ibig sabihin, ikakasal na kayo. Alejandro, bilang ito sa asawang nakaupo. Narinig mo ba ang sinabi ng apo mo? May fiancé na siya, masayang wika ni Doña Leti. Ha? Iya, Sofia po. Ma'am, pagpapakilala ni Sofia sa matandang babae. Kasing ganda mo ang iyong pangalan, iya. Ako nga pala si Doña Leti at siya naman ang esposo kong si Alejandro. Ricardo, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Umupo na kayo rito ng future apo ko. Ricardo pala ang pangalan ng antipatiko kong ito. Nako naman, kahapon niya nakikita ito pero ngayon niya lang nalaman ang pangalan. At, Sofia, iya. Pwede ko bang malaman ang apelido mo at kung saan ka galing? Tumingin muna siya kay Ricardo, tingin na hinihingi ng tulong. Lola, pwede bang mamaya na ninyo tanungin si Sofia? Gutom na kami, awat ni Ricardo sa matanda dahil gutom na si Sofia. Naubos niya lahat na nasa kanyang plato at dahil ipinamanap at lumaki siya sa mayamang pamilya, alam niya ang tamang way ng paggamit ng tinidor at kutsara, kung paano kumain ng isang mayaman. Nahuli pa niya si Ricardo na nakatitig sa kanya. Patapos na silang lahat sa pagkain nang muling magsalita si Doña Leti. Pinaghandaan ni Sofia ang gagawin. Hindi pwedeng malaman nila na anak siya ng isang gobernador, lalo na si Ricardo. Paninindigan niya na siya ay isang punubi. Humawak siya sa ulo at pumikit, kunwaring masakit. Humawak na rin siya sa kamay ni Ricardo. Kailangan niyang galingan ng pag-arte para hindi sila mahalata. Love. Pwede mo na ba akong ihatid sa bahay? Umaatake na naman itong migraine ko. Hindi ko dala ang gamot ko. Ah, iya, okay ka lang ba? Pasensya na po kayo, ma'am, umatake na naman itong migraine ko. Kapag ganito na po kasakit ng sobra, kailangan ko na pong uminom ng gamot. Ah, ganun ba? O ano pang hinihintay nyo, Ricardo? Ay uwi mo na si Sofia para makapagpahinga na rin. Iya. Sa isang araw na tayong magkwentuhan kapag okay na ang iyong pakiramdam, ha? Nag-aalalang wika ng Donya. Napahinga si Sofia ng maluwag. Nasa loob na sila ng sasakyan ni Ricardo. Investigador ba ang lola mo? Ang daming tanong gagawin nilang lahat para malaman nilang nagpapanggap ka nga lang. Gawain talaga ni lola na imbestigahan ang mga babaeng involved sa akin, kaya dalingan mo ang pagpapanggap para hindi tayo mahuli. Hanggang kailan ba ako dapat magpanggap? At saka, kailangan ko ng kontrata. Aba, malay ko bang lonokohin mo ako sa bayad, pagak na tumawa si Ricardo bago binuhay ang makina ng sasakyan. Mukha ka talagang pera. Sa panahon na yun, wala nang libre, kailangang kumita para mabuhay.
Bamaling ng tingin si Ricardo kay Sofia. Kanina habang kumakain tayo. Bakit ang galing mong humawak ng kutsara at tinidor? Bakit ang galawan mo ay pangmayaman? Tumingin si Sofia kay Ricardo. Hindi porket punubi ako, wala nang alam. Siyempre, may cellphone din naman ako, nanunood din naman ako sa YouTube, pagsisinungaling niyang wika. Pinahanga mo ako di ba sabi ko sa'yo, magaling akong umarte, wika niya sabay kindat kay Ricardo. Bakit dito mo ko dinala? Tanong ni Sofia nang nasa kondo siya dinala ni Ricardo. Di ba gusto mo ng kontrata? Ipagtimpla mo muna ako ng kape. Tinuro ni Sofia ang sarili. Ako, sino bang kasama ko rito? Bilisan mo, wala pa bang kasama rito? At bakit akong inuutusan mo? Saad ni Sofia sabay upo sa sofa. Gusto mo ng kontrata, di ba? Pero kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Padubog na tumayo si Sofia. Oo na, antay-pati kong ito, pabulong niya. Anong sabi mo? Hindi na pinansin ni Sofia ang sinabi ni Ricardo. Diretsong pumasok siya sa kusina. Binuksan ang mini cabinet at kumuha ng tasa. Sunod na kinuha ang kape, cream at asukal. Sinaksak ang cord ng heater habang nagpapainit ng tubig. Naglapad siya pabalik sa sala. Malinis ang buong unit, ibig sabihin may naglilinis dito. Walang ibang decoration ng sala kundi isang painting ng babaeng nagsasayaw sa gitna ng entablado. Parang kilala niya ang babae sa painting, hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Nagulat pa siya nang biglang magsalita si Ricardo sa likod. Nasaan na kape ko? Oo nga pala, magtitimpla nga pala siya ng kape. Muli siyang bumalik sa kusina at nagtimpla ng kape ni Ricardo. Binuksan niya ang ref nito at kumuha ng fresh milk. Namiss niyang inumin ito. Dati-dati, pagkagising niya sa umaga, fresh milk agad ang iniinom niya. Dala ang isang tasang kape at isang basong fresh milk, bumalik siya sa sala. Naabutan niya si Ricardo na nakaupo, bahagya pang kumunatang no nito pagkakita sa kanya. Ibang klaseng punubi. Sino nagsabi sa'yong pwede mong pakialaman ang laman ng ref ko? Pabagsak na binaba ni Sofia ang kape sa table center. Ang damot mo. Ikaw lang ba itong nauuhaw? Ibalik mo yan. Wala pang karapatang kunin ang hindi sayo. Pero imbes na pakinggan ang sinasabi ni Ricardo, ininom ng tuloy-tuloy ang gatas at napangiting pinakita kay Ricardo ang basong walang laman. Sorry, hawak ko mapang-asar niyang wika. Kita ni Sofia ang pagkainis ni Ricardo sa kanya pero deadma lang siya. Dinampot niya ang folder na nasa tabi ng tasa, binuklat niya at kinuha ang laman. Basahin mong mabuti ang nakasulat dyan. Teka, marunong ka bang magbasa? Anong palagay mo sa akin, bobo? Matari niyang tanong. Hindi porket punubi ako, wala na akong pinag-aralan. Para sa kaalaman mo, abuga siya ang kinukuha ko kung hindi mo ako binatukan. Siya ni Ricardo nang tumawa ito ng malakas. Aba, ayaw pa yatang maniwala sa akin. Isa pang pananakit mo sa akin, ihuhulog na kita rito sa building, galit na seryosong pika ni Ricardo habang hawak ang batok. Subukan mo at hindi mo matitikman ang tahong ko, bulong niya. Anong sabi mo? Ito na po, babasahin ko na po ng mabuti. Binasa niyang mabuti ang kontrata. Ayon dito, kailangan niyang magpanggap na fiancé sa loob ng 6 na buwan. Matatapos ang kanyang pagpapanggap kapag may makita na itong babaeng mamahalin. Wala ba talaga itong girlfriend o sa gwapo nito? Imposibleng wala, o baka masama ang ugali kaya hindi tumatagal ang mga babae. Mukhang ang masama ang ugali. Kumunat muli ang noo niya sa huling nabasa. Bawal makipagrelasyon sa kahit sinong lalaki habang fiancé pa niya. Bawal naman di sa iba at baka makita ni na Lola at higit sa lahat, titira sila sa isang bubong. Teka lang, akala ko ba fiancé lang ang kailangan mo, bakit na yun asawa na? Anong asawa? Basahin mo ang mabuti, iritang wika ni Ricardo sa kanya. Bakit kasi kailangan nating tumira sa iisang bubong? Gusto mo bang mahalata tayo ni Lola? Paano kung malaman ni Lola na doon ka sa kalsada nakatira? Di bukang tayo. Hindi gamitin ang utak. Ginagamit ko ang utak ko kaya nga nagtatanong ako. Virgin pa ako, malay ko bang manyak ka pala? Baka mamaya gapangin mo ako habang masarap ang tulog. Demanda talaga kita. Anong pinagsasabi mo? Anong pakialam ko kung virgin ka pa? Sa tingin mo gagapangin kita? Hoy, mas maraming babaeng malinis ang tahong kaysa... Aray, daing ni Ricardo nang hampasin siya ng folder. Sorry, ikaw pa siyang bastos ng bibig mo.
Ako pa talaga itong bastos. Ikaw itong naunang magbukas ng ganyang topic. Pirmahan mo na yung kontrata at simula ngayon, dito ka natitira. Tumayo si Ricardo at lumapit sa kabilang upuan. Mapanakit masyado itong duwende. Pagkatapos mong pirmahan yan, linisin mo ang kwarto ko. Gusto ko wala akong makikitang alikabok, wala kang gagalawin sa loob. Tumaas ang isa niyang kilay. Kanina fiancé tapos naging asawa, ngayon katulong. Bakit hindi mo pa nilagay dito sa kontrata na all-in-one pala ang kailangan mo? Ang dami mo pang pasakalye. Katulong pala ang kailangan mo, hindi fiancé, naiinis na wika ni Sofia. Gusto mo ng pera, di ba? Gawin mo lahat ng pinag-uutos ko. Ay, kung sabihin ko kaya kay Doña Letty na binayaran mo lang ako para magpanggap. Another 10,000 para sa paglilinis mo nitong bahay, kulang. Aba, maglalaba pa ako, magluluto at higit sa lahat, mamamalengke kaya kulang yang 10,000 mo, napa-cross arm na wika ni Sofia, 20,000 okay na ba? Deal, kindat niyang wika kay Ricardo. Kita niyang naiirita na ito sa kanya. Umpisa pa lang ang gagawin niyang pang-aasal dito. Tingnan natin kung sino ang boss sa kanilang dalawa. Aba, hindi porket mayaman siya, siya ang masusunod. Hindi pwede, mayaman rin naman siya, kaso nga lang siya lang ang nakakaalam na mayaman siya. Mukha ka talagang pera. Malapas na katok ang nagpabalikwas ng bangon kay Sofia. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ng oras. 7:00 na pala ng umaga. OMG, 7 na. Nako, magagalit na naman yung antipatiko kong palaka. Bakit naman kasi pinatay niya ang alarm kanina? Yan tuloy tinanghali siya ng gising. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ng pinto, hindi niya alintana na wala siyang suot na bra. Napasimangot na mukha ni Ricardo ang nabuksan niya. Ang gwapo pa rin ito kahit salubong ang 2 kilay. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsible sa trabaho mo? Lagi na lang ba akong mauunang magising? Hay, sorry naman, napasarap ang tulog ko. 8:00 pa naman ang pasok mo, di ba? Ipagluluto na kita ng almusal mo, madali lang ta, wika niya habang naglalakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng itlog at ham sa ref. Isinaksak niya rin ang heater, isinangag niya ang tirang kanin niya kagabi, pinagsabay niya na rin lutuin ang itlog at ham. Inilabas niya na rin ang adobong manok at pinainit. Si Ricardo naman ay naaliw habang nakatingin sa abalang si Sofia. Hindi ito magkanda o gaga sa paghahanda ng almusal niya. Actually, Sabado ngayon at wala siyang pasok, ginaising niya lang ito dahil ipapasyal niya ito sa mall at ibibili ng mga kailangan nito sa katawan. Sexy ito kahit maliit na babae, may matambok na puwet at hinaharap, makinis at maputing mga hita. Hindi akalain na galing ito sa mahirap na pamilya at isang punubi. Ang mahaba nitong buhok ay nakapuyod, mataas, may magandang mukha at matangos na ilong, mapupulang mukha na ang sarap halikan. Sa ilang araw niyang kasama ito, ay ngayon niya lang ito na-apresya ng mabuti ang ganda niya. Ricardo, pwede ka bang ma-inlove sa isang punubi? Ikapahiya ka ng iyong pamilya kapag nalaman nilang isang punubi ang naiibigan mo. Teka nga muna. Sino may sabing in love ako sa duwendeng ito? Parang sirang palapang kausap ang sarili. Aray, bigla siyang tumayo nang dumaing si Sofia. Lumapit siya rito at hinawakan ng kamay nitong napaso. Kumuha siya ng yelo at nilagay sa kamay na napaso. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Yan tuloy napaso ka. Seremonya late ka na kasi sa trabaho mo. Aray, dahan-dahan naman virgin pa yan. Aray naman. Idiniin kasi ni Ricardo ang yelo sa napaso niya. Sari-sari kasi ang lumalabas sa bibig mo. Umupo ka na roon at ako na maglalagay nito. Sumunod naman si Sheena. Uupo na sana siya nang mapansin na wala siyang bra, kaya pumasok siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos nating kumain, magbihis ka. Mamamasyal tayo sa mall at kakain sa labas. Treat ko dahil bukas may pupuntahan tayong party. Gusto kong maganda pa at maayos ang damit. Wala ka bang pasok? Wala. Tinapunan niya ng masamang tingin si Ricardo. Napaso pa ako sa pagmamadali, yun naman pala wala kang pasok. Aba, reklamo ka pa. Kumain ka na lang. Kakaumpisa lang nilang kumain nang may mag-doorbell. Tumayo si Sheena at binuksan ang pintuan. Laking gulat pa niyang si Doña Leticia ang nasa labas. Oh, iya, nandito ka pala, bati nito sabay halik sa pisngi. Ha, Doña Leticia. Ano pong ginagawa ninyo rito? Malapas niyang tanong sa Donya para marinig ni Ricardo. Dinadalo ko ang aking apo.
dito ka ba natulog? Iya, may apo na ba ako sa tuhod? Masayang tanong ng Donya kay Sofia. Lola, anong ginagawa niyo dito? Bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? Masama bang dalawin ang aking poging apo? Kunot noong tanong nito at pumasok sa loob. Nagkatinginan sina Sofia at Ricardo. Mukhang kailangan na naman niyang umarte sa harap ng Donya. Ma'am, halika na po sa kusina, mag-almusal na po tayo. Love, halika na, para kapanipaniwala ang kanilang pagpapanggap, niyakap niya ang kanyang braso sa baywang ni Ricardo. Ramdam ni Sofia ang pagkagulat ni Ricardo kaya naman pinisil niya ang baywang nito. Ricardo, bakit hindi mo sinasabi sa amin ng lolo mo na dito na pala natutunog itong si Sofia, apo? Kasal muna bago ang honeymoon. Ma'am, hindi pa po namin ginagawa ang bagay na yan kasi gusto ko pong ibigay iyon sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Ako po ang nagpipigil kapag si Ricardo ay hanggat na, kunwaring kinikilig niyang wika habang binibigyan ng matangunugang tingin si Ricardo. Tama yan, iya, at saka lola na ang itawag mo sa akin kasi magiging apo na kita. Kailan ba balak ninyong magpakasal? Muntik nang masamid si Sofia sa tanong ng matanda. Next year po, lola. Bakit next year pa? Bakit hindi na lang sa next month? Akong bahala sa lahat, tila excited na wika ng Donya. Lola, napag-usapan na po namin ni Ricardo na next year na lang po. Hindi naman po kami nagmamadali, di ba, love? Kung yan ang gusto ninyo, wala akong magagawa, payag na ako, pero in one condition. Napatingin ang dalawa. Naku naman, bakit ganito itong lola ni Ricardo? Hindi lang pala ito matanong kundi may mga kondisyon pa. Kinuha ni Sofia ang kanyang kape at humigop. Lumapad ang pagkakangiti ng Donya bago nagsalita, mag-kiss kayo sa harap ko. Naibugan ni Sofia ang kape sa sinabi ng Donya. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa sinabi ng Donya nang hapitin siya ni Ricardo at hinalikan siya sa noo. Ricardo, anong palagay mo kay Sofia? Matanda, bakit sa noo mo siya hinalikan? Nako naman talaga, gulat na nga siya sa ginawa ni Ricardo, itong matandang ito ayaw pang pumayag na sa noo siya halikan. Anong gusto niya? Salabsab siya halikan ni Ricardo. Aba, hindi maaari, virgin pa ang labi niya. Lola, hindi na naituloy ni Sofia ang sasabihin ng lamapat ang labi ni Ricardo sa kanyang labi. OMG, ang lambot ng labi niya. Naitulak ni Sofia si Ricardo nang marinig nila ang nakakakilig na tawa at palakpak ng Donya. Ang sweet niyo, mga apo. Ganyan na, magmahalan kayo katulad namin ng inyong lolo, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Aba, si Donya Leticia ay naging millennial yata pagdating sa pag-ibig. Alam ba ninyo noong kabataan namin ni Alejandro, malimit kaming mag-away noon, lalo na nung pinagbubuntis ko ang daddy mo, Ricardo. Pero dahil mahaba ang pasensya ni Alejandro, sinusuyo niya ako bago matulog. Ayaw niya kasi na matulog kaming may sama ng loob. Doon ko nakitang mahal na mahal talaga ako ng lolo niyo kaya unti-unti kong binago ang ugali ko. Mula noon, kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawa ni Alejandro, inaayos ko kagad. Unawain at intindihin ang isa't isa para tumagal ang relasyon. Mahal na mahal namin ang isa't isa, hanggang ngayon nga, naglalandian pa rin kami tuwing gabi. Halata sa Donya ang kilig at pagmamahal sa asawa. Sana all na lang, Lola. Kinikilig naman po ako. Sana po ganyan kami ni Ricardo, di ba, love? Kindat niyang wika kay Ricardo. Oo naman, love. Kung gusto mo, gawin na natin na yon yung ginagawa ni na Lola na landian. Pinlak ni Sofia ng mata si Ricardo. Love, di ba may pupuntahan tayo? Kaya mamayang gabi na iniisip mo. Mga apo, kasal muna bago landian. Iniinggit ninyo kami, By the way, kaya ako pumunta dito para ibigay ito. Isang birthday party para sa amiga namin ng lolo ninyo. Gusto ko pumunta kayong dalawa. Ipapakilala natin sa lahat si Sofia. Muli na namang nagkatinginan sina Ricardo at Sofia. Tumango si Ricardo kaya pumayag na rin siya. Araw ng Lunes, maagang gumising si Sofia para ipaghanda ng almusal si Ricardo. Mula nung dumalaw sa kanila si Donya Leticia, ay nakikita niya ang pagiging sweet nito sa kanya. Sa tuwing kakain sila, pinaglalagay siya nito ng pagkain sa plato. Sinamahan pa siyang mag-shopping at binili lahat ng gusto niya. Kinikilig siya sa ginagawa ni Ricardo, nai-inlove na nga yata siya
Pero kailangan niyang pigilan ang sarili habang maaga pa dahil isa lamang siyang punubi sa tingin ni Ricardo at malabong magkakagusto ito sa kanya. Sofia, huwag ka nang hibang. Ginagawa niya lang lahat iyan dahil kailangan ka niya. Alalahanin mong bayad ka na para sa serbisyo mo, at malabong magkakagusto siya sa'yo. Punubi ka lang at siya ay mayaman. Mayaman din naman ako noon, wika niya sa sarili. Laking gulat pa niya nang may mga brasong pumunupot sa kanyang baywang. Love, gutom na ako, may meeting pa ako, bulong ni Ricardo sa kanyang tainga. Kung hindi lang sila nagpapanggap, masarap sa pakiramdam na yakap ka at tinatawag na love ng taong gusto mo. Tinanggal niya ang brasong nakapulupot sa baywang niya at napangiting humarap dito. Umupo na po kayo, kamahalin, at ipagkain na kita. Isang mabilis na halik sa labi ang tugon sa kanya ni Ricardo. Tila gustong lumabas ng kanyang puso sa sobrang kilig na nararamdaman. Sana ganito na lamang sila, yun bang walang pagpapanggap? Pwede mo ba akong dalhan mamaya sa opisina ng lunch? Napapasawa na kasi ang pagkain sa kantina, paglalamang sa kanya ni Ricardo. Ano bang gusto mong ulam mamaya? Sinigang na hipon with love, wika nito sabay kindat. Okay, your request is granted with coffee jelly dessert, pakyut niyang saad. Pagkaalis ni Ricardo ay agad siyang nagtungo sa palengke para bumili ng hipon at gulay. Pagdating niya ay agad niyang niluto ang gagawing coffee jelly. Habang hinihintay na tumigas ang gelatin, ay naglinis na siya ng buong bahay at isinalang sa washing machine ang kanilang damit ni Ricardo. Mula nang pumayag siya sa kasunduan nila ni Ricardo, ganoon na araw-araw ang routine niya bilang isang fake fiancé. Siguro kung sa ibang taong hindi napapaalam ng tunay nilang sitwasyon, iisipin nilang tunay silang mag-asawa. Pagkatapos niyang maglinis at maglaba, nagluto na siya. Pagkaluto ng kanin at ulam, ay agad niyang nilagay sa Tupperware. Inihanda na niya ang lahat ng dadalhin sa mesa bago siya naligo. Isang maong na short at mahabang damit ang suot niya, panarese niya ng sapatos. Ang basang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Bitbit ang bag na may lamang pagkain at bumaba na siya ng building. Naghihintay na sa parking lot si Mang Roberto. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob ng opisina ni Ricardo. Tila alam na ng sekretarya nito na dadating siya. Muntik man niyang mabitawan ang bitbit na bag nang makita ang eksena sa loob ng opisina ni Ricardo. Kahit na fake fiancé lang siya, bakit nararamdaman niya ang ganitong sakit? Bakit parang nagsiselos siya at nasasaktan sa nakikita sa kanyang harapan? Kailangan niyang pigilan ang emosyonal na nararamdaman niya yun. Siya ang fiancé kaya lalaban siya, parang sira lang. Ipaglalaban ng wala naman. Tumikim siya para maaga ang atensyon ng dalawang naglalampungan. Nakakaistorbo ba ako? Masarap bang humalik ang fiancé ko? Sa gulat ay naitulak ni Ricardo ang babaeng nakaupo sa kanyang kandangan. Love, anong ginagawa mo rito? Halos mautal na tanong ni Ricardo. Di ba nga, nagpapadala ka nitong lunch? Hindi mo naman sinabing nandito pala ang kabit mo, sana'y hindi na lang ako tumuloy. Karen, umalis ka na. Pero, babe, ang babaeng yan ang paalisin mo. Isturbo Marteng wika nito. May kilala akong hired killer at matagal na silang walang napapatay. Gusto mo bang tawagan ko sila at bantayan ka sa labas? Pero huwag kang mag-alala, dadalhin ka muna nila sa langit bago ka nila pahirapan. Kinuha niya ang cellphone at kunwaring may tatawagan. Ang totoo, wala naman siyang kilala, luka-luka lang talaga siya. Natatawang sinundan niya ng tingin ang babaeng tumakbo palabas. Ang galing niya talagang gumawa ng kwento. Pang best actress naman, Judy Ann Santos yata ito. Love, ang galing mo. Kanina ko pa kasi yun pinapaalis pero ang kulit, ayaw umalis. Love ka dyan. At sa nakita ko kanina, gustong-gusto mo naman ang ginagawa sa iyo ng haliparot na yun, hirap niya kay Ricardo. Ang landi mo, pati dito sa opisina. Inilapag niya ang dalang bag sa table. Center, hindi mo man lang naisip na may fiancé ka. Hindi ka man lang naghanap ng mas maganda sa akin Parang puwet ng kaldero ang mukha nun HM, nagseselos ka ba? May pilyong ngiti sa labing tanong ni Ricardo. Ako, magseselos. In your dreams. Ang ganda ko para pagsiyosan siya. Ang totoo, nagseselos siya sa nakita pero wala siyang karapatan dahil nagpapanggap lang naman sila. Kinakabahang lumapit si Sofia sa braso ni Ricardo. Hindi niya maintindihan ang sarili.
Sanay naman siya sa ganitong okasyon, pero bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon? Kilala sa buong Pilipinas ang magja-celebrate ng birthday, sila lang naman ang nagmamay-ari ng malawak na pinyahan sa bukid noon kaya ganito na lang kabongga ang party. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang galingan ng pag-arte para hindi siya mabuking. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan ako wika niya kay Ricardo. Hinawakang mabuti ni Ricardo ang kamay ni Sofia at pinisil-pisil. Kasama mo ako, at saka di ba magaling kang umarte? Kayang-kaya mo yan. Hinalikan pa siya sa noo kaya kahit papano, ang tapot na nararamdaman niya ay napalitan ng kilig at saya. Pagpasok pa lang nila ay sinalubong agad sila ni Doña Leti at Don Alejandro. Nagmano siya sa dalawang matanda, bagay na bagay kayo mga apo, and I'm so glad na pumunta kayo, napakaganda mo iya. Thank you po, Lola. Kayo rin po ang ganda ninyo. Sabay-sabay silang pumasok sa main event. Marami ng taong nagkakasiyahan sa gitna ng stage ay nasal-ayan niya si Mrs. Smith, ang birthday celebrant, katabi nito ang gwapong asawa na dating congressman ng bukid noon. Balita niyang may dalawa itong anak, isang babae at isang lalaki, at hanggang ngayon ay single pa rin ang anak nitong babae. Bakit hindi mo ligawan ang anak ni Mrs. Smith? Maganda naman siya, tingnan mo tanong niya kay Ricardo habang nakatingin sa babaeng nasa kabilang table. Napakaganda nito at inosenteng tingnan. Gusto mong masira ang gabi ko? Seryosong tanong ni Ricardo. Sanggit, nagtatanong lang naman ako. Nagtataka lang ako kasi, bullshit. Okay, zipper my mouth na nagagalit, irap niya ang wika dito. Samantalang kanina pa titig na titig si Ricardo kay Sofia. Ang ganda niya kahit napakasimple ng kanyang makeup sa mukha. Minsan nga, napapaisip siya kung talagang punubi ba ito dahil sa mga nakikita niya rito o sadyang marunong lang ito. Pero imposible talaga, ang sexy nito sa suot na black fitted dress. Kanina pa niya gustong halikan sa labi ito at kanina pa nagwawala ang kanyang alaga. Sinundan niya ng tingin ng dalawa habang pinapakilala ng kanyang lola si Sofia sa mga amiga at amigo nito, lalong lumitaw ang ganda nito. Kapag nakangiti dahil lumalabas ang dalawang maliit na dimple sa magkabilang pisngi. Tumayo siya nang tawagin siya ng kanyang lola. Agad niyang hinapit si Sofia pagkalapit niya rito at dinampian ng halik sa pisngi. Kailan ba ang kasal niyo? Ay ho! Ang swerte mo at napakaganda ng fans mo, tanong ng kanyang ninong. Baka makuha pa iyan ng iba sa iyo tulad ng nangyari sa inyo ni Elise. Ang tinutukoy nito ay ang anak ni Mrs. Smith. Biglang napatingin si Sofia kay Ricardo, ngayon alam na niya kung bakit ayaw pag-usapan nila si Elise, may nakaraan pala ang mga ito. Kita niya ang pagigting ng panga ni Ricardo kaya hinawakan niya ito sa kamay. Hindi po mangyayari na maaga ako ng iba. Mahal ko po si Ricardo at ramdam ko rin naman na mahal ako ni Ricardo, right, love? Hindi po dapat ako matakot, ninong dahil ibang-iba si Sofia sa kanila, hindi ako nito iiwan dahil lang sa pangarap at traditions. So, iniwan pala siya